Good morning. Magandang umaga sa inyo lahat. Naimbag na bigat. Ayatek kailyak. Agtugaw tayo. Upo tayo, please. Anyway, laging masaya itong mga event na ito dahil sa wakas, yung marami sa ating mga LGU at mga cities at saka municipalities na hanggang ngayon ay hindi pa nagkaroon ng ambulansya, hindi pa nagkaroon ng ganitong patient transport vehicle, ay magkakaroon na. At yung pang hindi pa nabigyan ay magkakaroon din. At asahan ninyo, ang pangako sa akin, ang instruction ko kay GML Mel Robles, ay sabi ko sa kanya, kailangan by the end of the year, masabi na natin, by the end of 2025, masabi natin na lahat na ng cities and municipalities ay nabigyan na natin nitong patient transport vehicle. Kung titignan nyo po, ay talagang pinili namin na mabuti itong ating ginagamit na modelo para sa patient transport vehicle. Marami tayong pinag-iisipan. Naalala ko ng gobernur ako, marami kasi tayong marami kaming mga kababayan, marami kaming kailan na nasa Amerika. So humihingi kami ng tulong. Pinagdadalhan kami yung magagandang ambulansya na nakikita mo sa sine na malalaki. Very grateful naman kami dahil napakaganda at napakamahal, hindi kayang bilhin ng probinsya. Ngunit, noong nagkaroon ng emergency, yung mga malalaki na yon ay hindi nababagay doon, lalo na doon sa mga maliliit na bayan kung saan maliit lang ang daan. Nag-uusap nga kayo ni Mayor Isko, sabi na lalo dito sa Manila, puro iskinita yan, hindi makapasok. Kaya pinili namin itong modelong ito na very appropriate, na tamang-tama para sa Pilipinas. Hindi lamang dahil, yun na nga, nakakapunta kahit saan, kung saan nangangailangan ng transport vehicle. Ngunit, pati na yung modelo na ito, madaling i-maintain, laging may pyesa, kahit sino na medyo marunong-runong na mekaniko, kaya nilang ayusin kung magka-problema. Kaya naasahan ko na pag-turnover namin sa ating mga LGU, kayo na munang bahala. Alagaan ninyo na mabuti ito. Tatagal ito ng matagal, basta't alagaan natin ng mabuti. Meron na kaming experience doon sa mga una naming na ibigay. Basta't inaalagaan na mabuti, tama ang pag-service, tama ang paggamit, pagka nangangailangan ng pyesa, palitan kaagad. At nakita naman namin na basta't we look after the vehicles, ito itatagal ng matagal. Kaya we are very happy now to be able to do this dahil dito sa administrasyong ito, karapatan ng bawat nating kababayan na Pilipino na magkaroon ng ganitong klaseng serbisyo. Pinapatibay nga natin ang buong healthcare services. Nag-meeting lang kami tungkol sa budget sa DOH, tungkol sa budget ng PhilHealth, tungkol sa lahat ng mga serbisyong ibinibigay, tungkol sa mga insurance, upang buuhin namin ang magandang healthcare system. At meron naman tayo maraming natutunan nung panahon ng COVID. Dahil nung panahon ng COVID, nakita natin ano yung pagkukulang. Basta't inaalagaan na mabuti, tama ang pag-service, tama ang paggamit, pagka nangangailangan ng pyesa, palitan kaagad. At nakita naman namin na basta't we look after the vehicles, ito itatagal ng matagal. Kaya we are very happy now to be able to do this dahil dito sa administrasyong ito, karapatan ng bawat nating kababayan na Pilipino ang buong healthcare services. Nag-meeting lang kami tungkol sa budget sa DOH, tungkol sa budget ng PhilHealth, tungkol sa lahat ng mga serbisyong ibinibigay, tungkol sa mga insurance, upang buuhin namin ang magandang healthcare system. At meron naman tayo maraming natutunan nung panahon ng COVID. Saan ang kailangan ayusin? Sino ang pwede nating asahan? All of these things, in-apply namin dito sa
aming programa, hindi lamang dito sa transport vehicles, kung hindi pati na sa ating buong healthcare system, pati nating mga ospital, pati nga yung PhilHealth. So, ito ay isang bahagi lamang sa pagpapatibay natin ng ating healthcare system.